Yun, so good morning mga tol, no? So, today dumating na yung vaccine na in-order natin from Marikina. So, this is B1B1 plus H120. This is a combination vaccine para sa ating mga CCU. So, ano ba yung importance ng vaccine para sa ating mga livestock, no? Ang importance nito is napapalakas niya yung immune system ng ating mga CCU o mga livestock laban sa mga viruses, bacteria, or diseases na papasok or may encounter nila while they are growing, no? So habang lumalaki sila, kasi iba-iba yan, depende sa environment, depende sa location, depende sa panahon, may mga viruses and bacteria silang na-encounter, no? Kapag may vaccine kasi is magkasakit man sila, matamaan sila ng mga viruses na yon, is madali natin silang magagamot. So, meron tanong sa atin last time, kapag ba yung manok is hindi na vaksinan, is lalaki ba sila na maayos? Yes, oo naman. Depende naman yan sa ating pag-aalaga sa kanila. So, syempre, tamang pagkain, malinis na tubig, vitamina, malinis na environment. Kahit naman vaccinated ang manok or livestock, is magkakasakit pa rin naman sila. Pwede pa rin silang magkasakit. But the thing is, yun nga, kapag vaccinated, madaling magamot. Kapag hindi vaccinated, medyo mahirap, pero magagamot din naman sa tamang proseso, no? So, yun lang yung kahalagahan ng vaccine. Ano yung kaya niyang gawin, and ano yung maitutulong niya sa ating mga alaga. Yun pa, isa pa, ang vaccine ba ay mura o mahal? Medyo may kamahalan ng vaccine. So, ang isang set of vaccine is around 250 to 500 pesos. Itong vaccine na nakuha natin is B1B1 plus H120. Sa combination vaccine worth 500 plus. So, hindi pa kasama yung shipping nito. So, ang makakayang vaccine nito is aabot sa 1,000. So, dahil hindi naman ganun karami ang CCU natin, so this is less than 50, yung iba is i-dispose na natin. So, paano ba yung proper disposal ng mga vaccine para hindi maka-apekto sa ibang manukan o ibang naghahayupan? Dapat, ibalot natin yan ng maigi and ibaon natin sa lupa. At least 1 feet or more, mas maganda. Para yung, kasi live bacteria yan, so para hindi siya kumalat, hindi siya maka-apekto. Kasi pwedeng masira yung ibang manukan sa paligid kapag hindi natin na-dispose ng maayos yung mga gamit na natin vaccine or yung pinaggamitan natin ng mga cases nila. So, dapat properly dispose yan. Okay? Meron pang isang tanong tayong na-encounter, no? So, tuwing kailan tayo magba-vaccine? So, for the B1B1 or yung entry vaccine natin is pwede tayo magbigay nito from day old hanggang month old. So, pwede tayo magbigay ng vaccine, ng entry vaccine, no? Depende sa preference natin. And then yung mga next is siguro after 21 days, pwede na tayo magbigay ng Lasota. And then after a month, pwede naman tayo magbigay ng Foulpox. So depende yan sa atin kung ano yung mga ibibigay natin vaccine at yung vaccination program natin. So nabigyan na natin yung ating mga Brahma at Longtao. So ngayon naman binibigyan natin dito is yung ating bagong acquire. Nakuha lang natin ito. Although this is vaccinated na bago binigay sa atin, no? So iba-vaccine pa rin natin sila. Kasi dapat sabay-sabay sila or lahat ng manukan natin is lahat ng manok sa manukan natin is ma-vaccine, no? So yun lang. Maraming salamat. Thank you.